Ja, mag-ano tayo? Alright, ano? May ginagawa kasi ako dito. Sige, wait lang. Lalamigan ko lang uminit na. Gusto niyo ba magpapastel? Ginagawa ko rin yan sa hub. Ako si Papa Ang Ja. alin? Ay, talaga ba? Ayan. Alright, pero break muna. Wiwi lang ako, naiihi ako eh. Okay. Late night talks with Papa Stel and Papa Ja. So magbabasa tayo ng mga... Alright, nagbabalik na si Papa Ja. Okay? Game. Oh yeah! There's nothing I got. So ang ginagawa ko, Ja, paano mo ba siya ginagawa? Ay, may ano ako eh, meron akong hosts. So sila yung nagbibigay ng question. Ano lang ako. Ako kasi impromptu, gumagawa ako ng story. Ako merong true story na nagbibigay. Merong true Ay! story. Mas maganda yung sa'yo, true story. Sa akin kasi Maghanap tayo, sa mga may problema dyan sa buhay, sa love life, comment nyo na yung story nyo ng maiksi. Ano bang mga problema nyo sa Pero buhay? mag-ano muna ako, magsasample muna ako ng isang Sige. Papa Stel. Okay. Hanap lang ako ng kanta. Kinikwento mo. Oo. With the music. Oo. So, ganito ko Ako siya ginagawa. tagapayo lang, tagapayo. O sige. Okay. Game. Start ako Mag-isip lang ako ng story. Okay. Magbigay ka ng isang problem. Tapos mag-i-impromptu tayo na story. Balisaw-saw. Isang scenario. Balisaw-saw. Hindi may scenario. Balisaw-saw? Kunwari magde-date sila nung crush niya, kaso hindi sila tumagal sa resto kasi ihi siya ng ihi. May balisaw-saw siya. Okay. Okay, may balisaw-saw. Okay. Okay, ready and go. Covers PH. Papalit ako ng Natuloy na nga po ang mga gusto namin at nagkatuluyan kami. Sabi nga namin, Mike and Janica forever. Ginusto namin ang mga bagay-bagay at napakasaya namin. Dumating ang isang araw na sinubok ang pagmamahal namin sa isa't isa. Nakita kami ni Janica upang mag-dinner sa isang lugar. Ngunit napakaraming bagay ang hindi namin inaasahan na sumubok rin ng pagmamahal ko kay Janica. Nangyari ito habang
Grabe naman ang kwento ni Mike, Grabe. partner. Talagang nakakalungkot. Talagang nakakalungkot yung mga Oo. ganong kwento at Kaya alam mo, ang na-realize ko dyan talaga, dapat pag pupunta kayo ng date, dapat ready kayo, hindi na naiihi, gano'n. alam nyo, isa lang ang nag-iisip kong dahilan kung bakit siya iniwan ni Janica. Bakit? Hindi pa talagang tiwala si Janica kay Mike. Dahil kinabahan siya. Alam nga nila na mamahalin ng restaurant na pinuntahan. At sa sobrang tagal ni Mike sa banyo, akala ni Janica hinihintay na mabayaran ni Janica muna ang bill. Kaya't kinabahan at nagdesisyon si Janica na iwan yan. Yan talagang madalas na problema ng mga kababayan natin. Kaya Mike, yun na nga. Kung magsi-CR ka, sabihin mo lang ang totoo. Dapat maging transparent at open tayo sa mga partner natin, di ba? Transparent naman siya, lalo na yung ihi niya. Ayun naman ang magbuti doon. Kung walang kulay at hindi sobrang dilaw o baka mapula na ang kanyang ihi, delikado na yun, di ba? So, mabuti na rin naman na transparent ang ihi mo, Mike. Yeah. Yeah. Kaya naman, sana sa mga susunod na date ni Mike, hindi na mangyari yon. Or kaya naman, magdala siya ng arenola. Tama. Pwede namang ilagay lang yun sa ilalim ng inyong lamesa, di ba? Kanta ka na lang pag umihi ka na para hindi marinig. Oo nga. Tsaka, ano ba naman yung maihi ka sa shorts mo? Mas mahalaga ba yun kaysa sa date nyo? Tama. At least, pinatunayan mo sa kanya na kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo, hindi mo siya kayang iwanan. Yes. Diba? Pero alam mo, minsan, talaga ganyan talaga. Feeling ko, Ano? Ano? kahit nandyan, alam mo nasa pangalan na ni Janica na nandyan siya. Oh. Pero iniwan pa rin. Yun ang masakit, diba? Ha? Anyways, may story ka ba dyan? May story ka ba? Ang hirap naman tapatan nung istorya mo. Ay, grabe Tagapayo naman. lang ako. Ginagawa ko lang kasi talaga tagapayo. Tagapayo. O sige, ganun na lang. Nagbabasa ako ng mga tunay na tagapayo talagang. Di ganun na lang. Yung payo mo, ibabase mo dun sa storya na binasa. Kuwari ikaw yung sige. Ako yung tagapayo. Oh. Kaya nga, yun nga yung sinabi ko. Oo nga. Gutom na ako Magbasa tayo. Kuha ka muna ng pagkain habang nagbabasa ako ng mga Hindi pa tapos ginagawa pa yung pagkain Okay, hanap ako ng mga sa mga viewers natin ngayon, it's your time. I-text nyo lang sa comment ang inyong mga love Questions. stories, yung mga question sa buhay, Mga ang mga tanong, problema. anong pwedeng gawin? O kaya, yung mga heartbreak. At baka Yeah. naman ay masolusyonan natin yan ngayong gabi. At mga mga paano or mga what if nyo. Ito, sabi ni Cha. Galing Oo. kay Cha. Yung boy best friend ko po na hindi na kami nagpapansinan almost 3 years. Wow! Ano pwede gawin mabalik ang dati? Uy, dati. Yan. Ano yan? Ano mo yan? Tawag dyan? Childhood. Oo. Hindi, ano mo yan? Pangaralan mo yan. Ikaw yan. Oh. Ayan, sabi ni Cha, kailangan, hindi ka na magkikwento, hindi mo na siya kakwentuhan. Okay. Diretso na tayo sa Oo. payo. Okay. Alam mo, Cha, yung mga ano sabi, nagano siya, boy best friend ko na hindi na kami nagpapansinan almost 3 years, ano pwede gawin para mabalik ang dati? Una mong gagawin, pakinggan mo ang dati ni Sam Concepcion. Ayan. Yan. Para mahimasmasan ka at maintindihan mo talaga ang tunay mong nararamdaman. Di ba? Tama? Ayun na nga ang pagkain. Dumating na. Logi. Oh, Cha. Ano Ayun yan? na nga. Di ba? Kumain na lang ako. Ayan.
saktong-sakto din ng ang kwento na yan sa ating bagong letter sender. Uy, talaga, may bago tayong letter Oo, sender. may letter sender. About sa mga nakaraan. Oo, at ang sabi niya ay, kung maibabalik niya lang daw sana. Yun. Okay, basahin natin ang kanyang sinulat sa ating programa at tunghayan natin kung ano ang nakapaloob dito sa kanyang sinulat. Okay. Dear Papa Stel, sumulat ako sa inyong programa dahil hindi ko na po talaga alam ang aking gagawin. Nagsimula ito sa istorya naming magkaibigan. Ako nga po pala si Dahlia at ang kaibigan ko ay si Rafael. 12 years na kaming magkaibigan, bata pa lang, parehas na ang aming pangarap. Parehas na namin pinangarap na magtrabaho sa ibang bansa. Nagawa naman namin iyon, Papa Stel. At eto, masaya kami sa kung anong narating namin. Kasalukuyan kaming nasa Australia. Isa kaming mga ganap na nurse dito. At sobrang saya namin bilang magkaibigan. Pero may mga bagay talaga na masasabi ko kung maibabalik ko lang sana. Noon, lahat ng sikreto ko ay nasasabi ko sa kanya. At ganun din naman siya sa akin. Ngunit, hindi ko na malaya na nahuhulog na pala ako kay Rafael. Inamin ko sa kanya ang aking nararamdaman. Sa pag-aakalang, parehas din siya ng nararamdaman sa akin. Ngunit, nagkamali pala ako, Papa Stel. Kaibigan lang pala ang turing niya sa akin. Siguro ay nanghingi ako ng sobrang ibang kapalit sa pagmamahal na sinabi ko sa kanya. Mali ata ang ginawa ko at himbis na maging magkaibigan kami, tila nawala ang tiwala niya sa akin. Kaya naman, sayang, bakit ako nag-alilangan? Tuloy ngayon'y lumuluha at nanghihinaya. Kaya tinanong ko ulit siya kung handa ba siyang ibalik ang aming pagkakaibigan. Nahirapan akong tanungin sa kanya yon dahil alam kong sensitibo sa kanya ito. Alam kong naging awkward ang pagiging magkaibigan namin dahil sa pag-amin ko sa kanya. Ngunit, hindi ata talaga madadaig ang pagkakaibigan. Tinanggap niya ulit ako. At sinabi niyang handa naman siya maging kaibigan ako muli. Ngunit ako'y nalungkot, Papa Stel, nang malaman kong may girlfriend na pala si Rafael. Pero hindi naman tumigil doon ang pagiging magkaibigan namin pagkos masakit man sa akin. Tinanggap ko na lang ito bilang kanyang kaibigan at masaya ako para sa kanya. At bilang kaibigan niya, ang gusto ko'y lagi na lang sa piling mo. Tanging sa piling
Wow. So, ayun na nga. So, medyo Grabe. nakaka-relate ata si Chucha. Kakwentong... Dahlia. Mm-mm. Oo, nasa nabasa mo. Kasi, kung may babalik niya lang sana, wala naman siyang ginawang masama. Umamin lang siya. Pero, anyways, ganun kasi talaga yung minsan isipin mo, ano bang mas mahalaga, friendship o yung nararamdaman mo? Diba? Alam mo, actually, ang maganda doon, yung napagdesisyonan nila na sa Australia pumunta. Kasi, dahil sa Australia sila, naging okay lang lahat. Naging ayos lahat. Ha? Yun, Australia. Feeling ko rin marami sa mga viewers natin ang nakaka-relate sa storya ni Dahlia at ni Rafael. Yes. Parang marami nakaka-relate. Sa totoo lang, kasi sa mga ganyan talaga, like uso yan sa mga magkakaibigan, yung parang, wait lang, dapat meron tayong background music kahit nagsasalita tayo. Alam mo, ang maganda doon, nagsalita siya, di ba? Sinabi niya yung tunay niyang nararamdaman sa kaibigan niya. At least, napaaga. Nalaman niya agad na hindi siya ang gusto nung ni Rafael, di ba? Eh, ba't ganyan yung background music natin? Kasi, kung ako sa'yo, Dahlia, pwede mong pakinggan yung kantang Kaibigan ni Justin. Baka sakaling makarelate ka. Yun yung Ayan! other story Ayun, mo. daming watching from Australia. Ayan, Melbourne. Yeah, watching from Australia. Yeah, marami tayong mga tagapanood ng ating programa. Yes. At balita ko, may gumawa ata ng poster natin. Meron? Dear Papa Stel, special guest, Papa Ja. Thank you sa gumagawa ng poster. Parang yung kasama ko dito, parang nagiging mukbang na, ano? Well, uso talaga yun sa mga magkakaibigan. Yung parang, alam mo yun, parehas ng pangarap, pupunta sa ibang lugar para gawin yung mga nagpapasaya sa kanila. Tapos di nila namamalayan, parang, alam mo yun, may nabubuo na palang di ba? Pagmamahal sa bawat isa at hindi naman mali yun. At para sa mga tagapanood na ating programa na nahihirapan umamin, sabihin ang nararamdaman nila, siguro ito na yung sign. Stein, para wag kayong magsalita. Ay, baliktad. Tingnan niyo yung nangyari kay Dahlia. Na heartbroken lang siya. Kasi dapat di mo sabihin, ikimkimin mo lang sa loob mo hanggat makita mo yung sign na kung gusto ka ba niya talaga o hindi. Or kung magkaibigan talaga kayo at doon mo mapapatunayan kung tunay mo siyang kaibigan sasabihin niya sa'yo na meron siyang gustong iba. Oo, totoo Hindi ka yan. niya papaasahin, di ba? Tama, di ba? Kaya nga Dahlia yung pangalan mo, hindi mo pinakatawanan yung Dahlia. Dapat dinalya mo lang yung damdamin mo, hindi mo na binigay. Ganun ba yun? Oo. Saan ba sila sa Australia? Sinabi ba kung saan sa Australia? Wala, Australia lang. Ang galing nga kanina niya lang daw sinend, nakarating agad. Ang galing. Nakasobre pa yun Bilis. Kangaroo ata yung pinadeliver niya. Sige. Ngayon naman, sino ba ang gustong mag-share ng kanilang mga heartbreak stories? Mga problema sa love life? Hingi ng payo? Nagtitingin ako dito ng mga kwento na sinend ng ating mga tagapakinig. Ito. Oh. Si Jelina. Oh. Sabi niya, paano pag bumalik yung first love ko, masaya naman na ako. So meron na siyang current relationship. Kaya lang binabalikan siya nung nakaraan niya, yung first love niya. Maybe the one that got away niya before, di ba? Oo. Alam mo, saktong-sakto yan sa nabasa kong letter sender ngayon. Oh.
Saktong-sakto. Mm. Ito nga, oh. Gusto mo basahin na natin? Go. Okay. Covers PH. Ang sulat na ito ay galing kay Martin. Oh, galing kay Martin. Kaya bago ang lahat, alayan muna natin ang kanta. Pastel. Ako nga po pala si Martin, taga Manila. Ang kwentong ito ay tungkol sa akin at sa aking kaibigan na si Martina. Ang galing, no? Magkaparehas po kami ng pangalan. Iniisip ko nga po, baka talaga nakatadhana kami. Ang galing lang din na lahat ng gusto ko, gusto niya rin. Kaya mas napapalakas lahat na yung kutob ko na bagay kami para sa isa't isa at nakatadhana kami para sa isa't isa. Nagkatotoo nga, naging kami po ni Martina, Papastel. Napakasaya ko. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo simula nung sagutin ako ni Martina. Napakasaya namin magkasama at napakadami naming pangarap. Ang pinakagusto ko kay Martina ay kung paano niya alagaan ang kanyang sarili. Na minsan, inaalagaan niya na rin ako na nakakalimutan niyang boyfriend niya pala ako. Akala niya anak niya ako. Pero Papastel, dumating din ang panahon na hindi kami nagkaugnayan. At lumabo ang lahat, Papastel. Noong mga panahon na inakala ko nakatadhana kami, naisip ko baka hindi pala. Naisip ko na rin na baka mamaya hindi pala talaga. Baka kaya pang ilaban. Baka kaya pa namin pag-usapan. Baka pwede pa namin mabalik, Papastel, kung ano talaga kami ni Martina. Alam kong mahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya. Ngunit nung isang araw, Papastel, nung ako'y pumunta sa kanila, nakita ko na si Martina pala ay meron ng bagong boyfriend. At nakita ko yan, Papastel, sa aking dalawang mga mata. Ang boyfriend niya pala ay ang aking matalik na kaibigan na si John. Hindi ko lubos maisip, Papastel, na napakabilis niyang mapalitan ng isang tulad ko. Siguro nga, hindi siya masaya sa akin, or baka hindi talaga akong pinagtadhana. Kaya nasabi ko na lang na
baka hindi na tayo pwede. Kaya pangarap ko na sana'y maging masaya sila dahil narito lang ako palagi para suportahan siya. Kahit na hindi na kami pwede papastel. Grabe yun. Grabe naman. Grabe. Alam mo ba, Ano? ang apelido niyan, De Jesus, di ba? Si Martin De Jesus. Oh. Kakilala ko yan eh. Ah, talaga? Alam ko talaga ang tunay na storya. Talaga? Kung bakit hindi sila pwede. Bakit? Kambal sila ni Martina. Ay, talaga ba? Kambal Grabe sila. naman. Hindi naman siguro. Nako, naghiwalay lang ang mga magulang nila kaya hinati sila. Parang bad yun. Parang bad yun. Kaya hindi sila pwede dahil nga sila ay kambal. Ano to? Game of Thrones? Yun nga ang totoo. Actually, doon binase ng Game of Thrones sa kwento nila. Yung storya ng mga Lannisters. So anyway, kaibigan, tropa ko kasi yan si Martin. Oh. Buong akala nila, kasi magkalapit lang sila, taga Mandaluyong yan eh. Magkalapit lang yung bahay nila. As all this time, akala nila meant to be sila. Kasi sabi nga nila, ay, di ba sabi-sabi na pag laging magkasama, pag magkakatuluyan kayo, pag magkamukha kayo, ganyan. Nagiging magkamukha na kayo pag lagi kayong, pag meant to be talaga kayo. Tapos sabi nila, ay, pares pa yung pangalan natin. Ganun ba yun? Di nila alam, kambal pala sila. Kaya, ginawa ni Martina, ayun na nga, sinubukan niyang malimutan si Martin lahat ng good memories nila together. Kaya, minahal niya si John. Ngayon, actually, ang biktima dito si John. Kasi pinilit lang siyang gustuhin ni Martina, pero wala talagang love for John. Ginagamit lang siya para makalimutan talaga si Martin at lahat ng nakaraan. So, ayun. Iba kasing apelido ginagamit ni Martina, yung sa nanay. Kasi ang kasama niya yung nanay nila. Ayun ang tulad ng story. Parang very wrong naman yung ginawa ng ating letter sender. Yeah. Hindi naman nila alam and wala namang intimate na nangyari sa kanila. Kumbaga, they just loved each other. Siguro, akala nila it's the love na for relationship. Pero, it's for pala, yung, bugso ng dugo na pagmamahal sa iyong kapatid. Ayun. Pabos na yung kinakain ko. Yan, dami nanonood ng ating programa. Dami nanonood ng Papa Stel X Papa Ja. Sarap. Kaya, ayan. Ang payo ko na lang sa mga nagkakagusto sa mga medyo kahawig nila or Ano ba yan, Justin? kapangalan, muna is, syempre, in general naman, aalamin muna natin yung background ng tao, diba? Ano yung istorya niya, ano ang pamilya, kamusta ang pamilya, sino, diba? Nang sa ganun alam natin at buong puso nating tatanggapin ang tao ng ang katauhan ng minamahal natin. Okay. Kaya Martin, ayan, tagal na natin hindi nagkikita pero di ka pa rin pala, salamat sa pagkwento ng iyong heartbreak story. Alam kong matagal na iyan at naka-move on ka na. At salamat at pagpapa-unlock dito sa aming programa. Okay. Okay, Ano naman? dumako na tayo sa ating next story. Ready na ba? Sige. Ako lagi naman akong handa para sa mga payo sa buhay. Okay.
Dear Papastel, sumulat po ako sa inyong programa para makwento ko po ang storya ng aking buhay. Ako po si Angelique. Isang normal na babae lamang po ako na umibig sa isang pinakamamahal na lalaki sa buong mundo. Hindi ko po alam kung paano nagsimula ang love story namin, Papastel. Pero nung nakilala ko talaga si Louie, nagbago ang mundo ko. Nung una ko siyang makita, ganito na agad ang sinabi niya sa akin kahit hindi kami magkakilala. Miss! Excuse me lang po, miss! Ano ba yan, kuya? Pasensya na, miss. Di po kasi kita nakita eh. Kuya naman, nakakainis ka eh. Kita mo nakaputi ako oh. Ganun nagsimula ang love story namin ni Louie. Nung una akala ko, maiinis ako sa kanya. Pero, parang may gayuma ata tong si Louie at nabigla na lang ako at nadala ko sa mga matamis niyang mga salita at sa kanyang mga tingin sa akin. Nagulat na lang ako na naging magkaibigan kami at sa kinatagalan ay bigla na lang akong tinanong ni Louie, Angelique, ito seryosong tanong. Pwede ba manligaw? Na naging parte ka ng buhay ko. Till I met you. Maraming salamat po, Papastel. Nagmamahal, Angelique. Yun ang story ni Angelique. Yon. Ang tawag kay Angelique ay, Ano? alam mo, di ko maintindihan yan si Angelique. Bakit? Siya ang letter sender, siya rin pala ang nang iwan. Di niya kasi Sira alam ang ulo kung pala ano. siya eh. Di niya kasi alam anong gagawin niya. Anong mapapayo mo kay Angelique? Ang mapapayo ko kay Angelique wala akong masabi. Ano yun? Feeling ko lang, masasabi ko kay Angelique, naiintindihan ko na maraming question sa utak mo, natatakot ka, na parang hindi mo sure eh. Hindi mo sure kung ano magiging future mo with Louie. Pero, di ba may kasabihan tayo, you'll never know until you try. Di ba? So, kung mahal mo naman yung tao, ba't di mo subukan? I mean, wala namang masama, di ba? Tapos,
parang ngayon, ang dating, parang nagsisisi siya na parang nangihinayang siya. Bakit niya iniwan? Ba't hindi niya sinagot? So parang, for me, di ba, parang dapat kung may nararamdaman ka sa tao, dapat, di ba, di mo na sinayang yung opportunity. Parang gano'n. Ang masasabi ko lang kay Angelique, feeling ko may dahilan kung bakit siya umiwas. Bakit? Yun ay feeling ko ang turing niya talaga kay Louie ay isang kapatid. Brother Louie. Yun talaga. Yun ang turing talaga ni Angelique kay Louie. Akala isang kapatid siya. Kaya umiwas siya. Yun lang ang niya, Brother Louie. Ang ano niya Tama kay rin ang Louie. desisyon ni Angelique. Tama naman. Brother Louie. Yung pala yun. So yun lang ang mapapaya mo kay Angelique. Yes, tama ang desisyon ni Angelique. Yes. Ganito lang ganito. Wait lang, asan na yan? Ay, hindi. Wala, naglag. Ganyan, Ah, ganyan. Oh. Ayan, yung voice. Wala yung voice. Mahirap yung voice. Ay, eto may letter sender. Oh, may letter sender. Ayan, ikaw magbabasa niyan? Mm-mm. Go. Galing kay... Wait. Hoy, matulog na yung mga may bukas. Tama na kakapapastel nyo dyan. Matulog na kayo. Galing kay Raymark. Raymar. Raymar. Yan ba yung driver nila, Mama Rain? Si Kuya Raymar? Actually, hindi. Pero driver din daw siya. Ayan. Ah, talaga? Oo. Sabi, Papa Jack. Ang kalib-in ko ng 5 taon na, nalaman ko na may anak na pala siya. Actually, nabuntis ng iba. 5 taon na kaming magkasama, ngunit hindi kami, Papa Ano ba? Jack, 5 taon na kaming magkasama. At alam ko na gustong-gusto niya magkaanak, ngunit nasa akin ang problema. Tinatingnan namin ito sa doktor. Pero akala ko after namin patignan,
masaya pa rin naman kami as long as magkasama. Ngunit nagulat na lang ako na isang araw, nalaman ko na buntis na nga siya. At tinawagan ko siya. At tumawag ako sa telepono mo. Tinawagan ko siya na dahil namimiss ko na. At ayun na nga. Kakanta ka ba o magkikwento? Hindi ko alam paano ito kantahin eh. Tinawagan ko siya. Dahil, at sa pagtawag ko, okay pa rin naman kami. At doon pa rin ang sweetness natin. Naalala ko yung mga panahon, 5 taon na pinagdaanan namin. Gusto kong tanungin sa kanya kung bakit ginagawa sa akin yun. Marahil nga hindi ko kaya yung ginagawa. Hindi ko kaya yung ginagawa. Nakiya. Yun na pala yun. Ano no? Ayun na pala yun. Oo, hirap din ka kasi nung kanta mo, juntis ka na pala. Nung tinawagan ko siya, ay nalaman ko na. Juntis ka, niloko mo ako, hayop ka. Juntis ka, juntis ka. Napagod na. Maghahanap ako ng bagong mga letter sender. Dear Papa Stel, Bakit papastel na ay Papa Papa Jack? Ja, na-inlove ako sa kaibigan ko. High school pa lang kami, crush na crush ko na siya. Pero ngayong college, magkaklase pa rin kami. At natatakot ako na paano ko aaminin sa kanya yung nararamdaman ko. Ako nga pala si Jaime. At ang crush ko naman ay si Christine. Napakatalino niya kasi. Magkasama kami lagi. Nasa isang group of friends ba? Pero lagi talaga akong kinakabahan.
na kaya, Papa Jack? Panias! Ang mapapayo ko lang sa'yo, Jaime, dahil totoo ang nararamdaman mo, lalabas at lalabas yan. Malalaman at malalaman ni Christine. Malay mo nga alam na niya at naghihintay lang siya na sabihin mo sa kanya, di ba? So, yang paano na kaya hindi ka aaksyon? Kaya, ayun nga, hilingin mo na lang na sana na pag nalaman na niya or na-confirm na alam niya yung nararamdaman mo, maging magkaibigan pa rin kayo. Yun lang. Nice. Lang, ano ba yun? Ano ba yun? Sorry. Bakit? Kaka-search ko lang, bakit ba ikaw? Ano? sabi na yan. Okay, yung susunod ko. Okay. Sorry. Okay, game. Dear Papa Stel, ako nga pala si Ryan. Sumulat ako sa iyo dahil merong isang babae sa classroom namin na hindi mawala sa isip ko. Wala ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan. Di na maawat ang puso, sa iyo ay magmahal. Tama po kayo, Papa Stel. Unang araw pa lang pong makita ko si Stephanie sa classroom. Talaga hindi ko na siya makakalimutan. Ako nga po pala ulit si Ryan. Isa po akong badminton varsity sa aming school. Sa totoo lang, hindi ko po pinapansin yung mga yan eh. Marami pong nagkakagusto sa akin pero wala pa sa isip ko yan. Kaya sinasabi ko na lang, wala akong time sa kanila. Lahat, inaangasan ko, Papa Stel. Hindi ko sila pinapansin. Pero iba to si Stephanie. Parang iba yung kiliting dala niya sa akin, Papa Stel eh. Kahit di niya ako kinakausap. Pero nagulat ako one time, lumapit siya sa akin. Tinanong niya kung saan daw yung kantin. Gusto ko sana sumagot, Papa Stel, pero ayokong pakita sa kanya na kinikilig ako pag kinakausap niya ako. Kaya naman, ang sagot ko sa kanya, bakit mo sa akin tinatanong? Mukha ba akong nagtatrabaho sa kantin? Tinatanong ko lang naman kung nasan yung kantin kasi hindi ko alam eh. Bakit mo nga sa akin tatanong? Ako lang ba estudyante dito? Tanong mo dyan, oh! Anto na nga, Papa Stel. Akala ko nainis siya sa akin. Pero nagulat ako, umaalis siya. Pero nakangiti siya, Papa Stel. Hindi ko alam kung kilig, tuwa, inis yung mararamdaman ko, Papa Stel. Pero kakaiba talaga si Stephanie. Nagdaan ng ilang araw, talagang di ko siya pinapansin. Pero nararamdaman kong nagpapapansin siya sa akin, Papa Stel. Dinadaan niya pa sa mga simpleng sagi, simpleng kalabit, pero alam kong nagpapapansin siya sa akin. Kaya naman, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Bumigay na ako, Papa Stel, at umamin. Ay, nag-stop. Sa pag-ibig mo na may nagmamay-ari na, nais ko lang malaman mo na minamahal kita. At nagulat ako, Papa Stel. Inamin din niya na mahal niya ako. Umamin sa akin si Stephanie. Totoo nga, Papa Stel. Nagpapapansin siya sa akin. At ang sabi niya, sa totoo lang, alam ko namang wala kang pinapansin sa amin. Kaya nagkaroon ako ng lakas sa loob para magpapansin palalo sa'yo. Alam ko rin gusto mo ako. Kaya naman, nilakasan ko ang loob ko. Kaya ngayon, sinasagot na kita. At opo, Papa Stel, ngayon,
kami po ay mag-asawa na at may mga anak na. Naging masaya kami ni Stephanie. At sana maging inspirasyon po ang aming kwento. Maraming salamat, Papa Steph. Anong pangalan ng letter sender mo? Ha? Anong pangalan ng letter sender mo? Si Ryan. Si Ryan. Hindi siya ayos. Hindi siya ayos, si Ryan. Actually, yung mga Stephanie talaga, papansin yan. Bakit? Mga papansin talaga yung mga Stephanie kasi nga, kita nyo, they always... Grabe ka naman sa mama ni Josh. Tita Aldrin. Hindi. Di ba Stephanie si naman yung Tita? naidudulot. Ngayon naging sila na dahil nga sa pagpapapansin, di ba? Yung... Tsaka, kasi talagang may in love yan ano nga ulit pangalan ng letter sender mo? Si Ryan. May in love talaga yan si Ryan kay Stephanie kasi ano siya nakakatawa siya. Bakit? Stephanie. Stephanie. Oo. So, yeah. Nakakatuwa talaga. Tsaka grabe no, kasi di ba uso yung gano'n, yung parang magpapanggap kang strong, pero deep inside kinikilig ka. May mga gano'n talaga no. Tapos, ayan no, tingnan mo, buhay na patunay, nangyari sa kanila, hindi pa niya pinapansin sa una, pero, di ba? Tama. Na kinikilig pala siya. Kaya, Grabe ka naman sa mga Stephanie, papansin. Sumbong kita kay Tita Aldrin. hindi, totoo yun. Totoo yung sinasabi ko. Ano yun? Proven and tested talaga. Kasi, di ba? Bakit may nagpapansin na rin ba sa yung Stephanie? Lagi sila nagsi-step up. So, parang nami-misinterpret sila ng mga tao na papansin sila. Pero, they're just trying their best. Ganon. Uy, meron akong last letter sender din. Ano? Meron din akong letter sender. Ano sabi? Si Ashley. Ashley. Ayan, wait lang. Wait. Yan, naghanap na siya ng music. Naunahan ko sa bakit ba ikaw? Wow, isa pang araw ba yan? Hindi, grabe naman. Hindi. Ayan. Wait lang. Ito, ayan, nababasahin ko na. Dear Papa Jack, ako nga pala si Ashley. May lakas. Lakas sa music mo. Ako nga pala si Ashley. At meron akong kaibigan, katrabaho ko, na nainlove ako sa kanya, si Alfredo. Ang hirap niyang mahalin dahil napaka-pursigido niya para sa mga pangarap niya. Ang sabi niya sa akin, sabay namin naabutin ang mga pangarap. Pero nahihirapan ako dahil masyado siyang mabilis at napag-iiwanan ako. Pero gusto kong subukan para sa kanya. Kahit na magulo yung mga pangarap ko, dahil siya naman ang pangarap ko, masaya ako. Kahit di ako handa. But I'll try for your love. I can hide up above. Ay, lalakasan yung music. Oo, magkakanta ka, lalaksan mo. For your love. At sinubukan ko nga, Papa Jack, iniwan ko ang trabaho ko para sa kanya.
Sinubukan ko saluhin lahat ng problema. Tinanggap ko niya rin na mahalin ako. Susubukan niya rin na tulungan ako maabot ang mga pangarap ko pag narating niya na ang kanyang mga pangarap. Ngunit, mali ako. Sa huli ay ginamit niya lang pala ako. Akala ko lahat ng pinapakita niya ay totoo. Yun pala, gusto niya lang talagang marating ang mga pangarap niya at hindi niya ako isama. Hirap na hirap ako ngayon, Papa Ja. Di ko alam paano ako mag-move on. Di ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Yeah. Langya. Ang hirap na. Ang hirap mag-isip ng story habang iniisip mo yung susunod na kanta. Kaya nga, mas madali pag Tagalog, irit pala ng English. Magpa-practice ako, tinam, sa susunod. Meron na akong 5 story na naka-imbak. Baka gumawa ka pa ng script pa. Okay. Oh, happy. Tama na. Dear Papa Stu. Madali yan, madali. Siyempre, kanta mo eh. Dear Papa Stel, may multo sa amin. Ngunit di ko siya nakikita. Ang nakikita ko lang ay ang anino. Anino? Anino. At hindi niya ako iniiwan. Sinusundan niya ako kahit saan ako magpunta. Dahil ang tala ko'y nabiyag ng mata mo. Dahil sa kanyang pagpapakita ay hindi na ulit na alis sa mga mata ko ang anino niya. At kahit na ganun pa, manayayakapin lamang kita. Huwag nang mag-alala, pakilan may di na mag-iisa. At sabi ko sa kanya, hindi na siya mag-iisa dahil sasamahan siya ng anino ko. Lagi ko siyang tatabihan. Na-inlove ako sa isang multo, Papa Ja. Walang... Ano daw? Ano daw? Ano daw? Kaya para sa'yo, handa kong maglaho. Yun ang Patula ka na dyan ah. liwanag mo, dala kong pangako. Sa'yo na palasyo, Alauna na. sa mga batong binulsa. Mili ko mang naipong bigat na dala. Kahit na ganun pa, manayayakapin lamang kita. Huwag nang mag-alala, pakailan may di na mag-iisa habang buhay kita. At minuto niya na nga ako.
Heto ko, bibigyan ng ginang pangalan mo. Ang lahat pag-ito, bigay sa'yo lahat naman. Ay, alam ko na. Ano? Sa November, mag-ano tayo, Halloween, horror story. Tama. Tama. Sa November, mag-live tayo, tas puro horror. Horror stories naman. Yes. Dear Papa Stel, isang gabi, lumabas ako sa harap ng bahay para bumili ng candy. At may nakita akong Sabi ng imana. At ang magnananggal ay Ang magnananggal. At ang manananggal ay nakipagpustahan sa akin, Papa Stel. Pumusta ng 50. At ang sabi niya ay, madaya ba mundo? Hoy, tama na, Justin. Alauna na. Paubos na nga yung ano ko eh. Next time na lang ulit, Energy ko. mag-ready ka ng mga story, tsaka mga kanta. Huwag mo ko agawan ng kanta, kunin mo na yung mataas. Magtinginan tayo ng kanta para walang kaparehas. Kalakal. Kasi ang love story nila ay sa Tapos mag-ready na rin tayo pang November ng show natin. Show natin! Show. Tara na. Oh, sige na, bye-bye, salamat. Bye-bye. Thank you guys. Good Bye. night. Love you. Bye, Bye-bye. guys. Good night, guys. We love you. Thank you so much. Good night. Bye-bye. Paalam. Good night. Thank you po. Thank you. Bye. Oh, kakanta pa siya, oh. Dear pa, pero pwede. Sige na, bye-bye na. Di ba siya tapos? Gusto pa niya. Natutuwa siya. Natutuwa. Bye-bye. Oras na. Bye. Paano ka umalis dito? Paano ka paalisin? And Ayun na. Ayan. Dear audience. Charot lang. Ayoko na, tama na. Puro na ako kahihiyan. Pagising ko, titignan ko yung mga screen record ng pinagagawa ko ngayong gabi. Pagsisisihan ko silang lahat. Bakit ko to ginawa? Bakit pa ako nag-live? Anong meron sa akin at ginawa ko to? Habang nagsuscroll, tinitignan, paggising ko. Sasakupin namin kayo ang planeta. Okay, maraming salamat sa pagsama mga kababayan. Ako ay matutulog na. At sana ay marami kayong natutunan sa aming mga payo tungkol sa mga love stories. Sana ay masaya kayong matutulog ngayong gabi. Maraming salamat at sa sunod nating pagkikita. Paalam. Bye. 3 oras nag-live. Oh my God. Bye. Goodbye na talaga. Heto ako, bibigyan. Bye-bye. Good night. Thank you so much, guys.